Yo, it's your boy AB1, an artist under Northville Records. If you want to know me, don't skip the video, watch the whole thing, and stay tuned. Paano ako pinasok ang industry? So, nung bata ako, like elementary days ko, kinahiligan ko yung poetry. So, mahilig akong gumawa ng tula. Nadala ko siya hanggang high school. Nung high school ako, like, that's like 2015, 2016. Doon ko na nakilala yung mga kasama ko rin sa hip-hop ngayon. So, na-influence nila akong gumawa ng mga songs. So, in-incorporate ko yung poetry na mga tula-tula lang. Dinagyan ko ng mga himig, mga voice, mga tono, ganun. And doon ko na, doon na nagbunga ang hip-hop journey ko. Pinakamalaking influence ko sa paggawa ko ng mga rap music ngayon is yung kuya ko or yung pinsan ko, si Kuya Boyet. Rest in peace, Kuya. So, dun sa childhood home or sa family home namin dun sa Bukoucan, mahilig kasi sila mag-play ng mga hip-hop music. So, yung mga kanta ni Tupac, Biggie, mga 2000s era na hip-hop like Bow Wow, Chris Brown, ganun. So, syempre masasanay ka sa mga tunog na yun. And malaking influence, kaya ako sinasabi malaking influence si Kuya Boyet ko. Kasi siya rin yung nagpo-push sa akin na pag naririnig niya akong gumagawa ay pag nag-i-spit ako gano'n, gumagano'n siya, parang nabibilib siya and pinush niya ako, 'yan. Simula high school, naging independent artist ako, until recently, like, mga 2023, 2024 gano'n. Pero mula nun independent artist ako. So wala pa akong sinasalihan na grupo. Merong mini grupo dati nung bata ako like kasama ko yung mga pinsan ko like si Jacob, Jappy, sila RP, mga kapitbahay rin namin sa Queen of Peace, gano'n. So merong isang studio kasi doon na hindi ko maalala kung kaninong studio 'yon. First song na na-record namin as a group. Parang trip-trip lang na grupo 'yun, like childhood na grupo. Pero recently, other than On The Spot na in Northville, 'yun lang yung mga nasalihan kong grupo. Si AB1 sa hip-hop, lalo na sa Baguio, notable si AB1 sa pag-i-English rap. So, may ilan-ilan ng mga English rappers sa Baguio City. So, isa na ako doon. I mean, hindi pa siya entirely sikat. Going there naman. Pero pag usapang English rap, may magme-mention ng AB1. Si Billy, or yeah, pag hindi AB1, si Billy, siguro isang gaming streamer, game streamer. So, before hip-hop naman kasi gamer ako, avid gamer ako. So, siguro pag hindi ko inatupag yung music, nag-i-stream lang ako. Siguro may pangalan akong ano, uh, naisip ko Spicy PM2, lover, ganun, na streamer. After pandemic, nauso yung busking sa Session Road. So, maraming mga musician na um, of course, nagbabas doon sa Session Road. Pinaka iconic lang na first ever na hip-hop community in terms of rap music na nangyari is yung sa On The Spot. So, meron akong isang mutual friend na nagpakilala sa akin sa mga tao doon. So, doon ko nakilala si Droys, ang head natin sa Northfield, sila Kenjo, sila Buddy. So, yun, doon, parang nabuild yung connection ko doon sa On The Spot. Then, yun, sinali na ako sa Northfield na wala akong kaamuang-muang. Masasabi ko sa hip-hop ng Baguio, um, very lively. Lively in terms of may kanya-kanyang galaw ang mga artists sa Baguio. Although, siyempre, yung may cons rin siya, hindi masyadong lumalabas yung tunog ng Baguio sa outside ng Baguio.
Pero when it comes to sa lugar mismo natin sa Baguio, um, may kanya-kanyang galaw yung mga bawat grupo, bawat artist natin dito sa Baguio. So, makikita mong buhay ang hip-hop. Kadalasan na pinapakinggan ko is ano talaga, mga international artists. So, number one fan ako ni J. Cole. Like, ever since J. Cole talaga yung isang international artist na nag-inspire rin sa akin na mag-rap. So, pinapakinggan ko si J. Cole, Kendrick Lamar, Logic, Russ, ganon, international. When it comes to local artists naman, si Flo G, Skastakli, yun pa ba, siguro yun lang, yung mga notable sa akin. May mga close friends ako na kayang-kaya nilang buhatin yung sarili nila sa mainstream. So, isa na yun si Buddy. Close friend ko si Buddy. Kasi kaya niya lahat eh. Like, para sa akin, magaling si Buddy in terms of switching genres, mga styles, ganun. So, isa siya sa nakita kong may potential sa mainstream. And uh, bukod kay Buddy, meron rin si Kenjo, si KCG. So, shoutout kay Buddy and KCG. Nagkakaabalahan ko, kung hindi ako gumagawa ng music, um, tulad nga ng mga naunang tanong, or actually, yung minention ko sa mga unang tanong, gamer ako. So, I usually stream video games, kahit anong genre pa yan, ng video games. Parang may mga single player na open world, mga horror games, ganun. So, kahit anong games nilalaro ko pag hindi ako gumagawa ng music. So, yun. Mensahe ko sa batang AB1 or Billy Kong Collins. Um, ang masasabi ko sa batang ako is kaya mo mag-isa. Kasi nandito ako sa pinaroonan ko na mag-isa ko. So, kaya mong pumunta sa kung asan ako ngayon. Siguro maihigitan mo pa. Ngayon na sinasabi ko sa ito ng mag-isa kahit wala kang support system, kahit walang masyadong naniniwala sa iyo. Basta focus ka sa sarili mo, kaya mo mag-isa. First na message ko sa mga pausbong natin na artist diyan is lagi niyong alalahanin kung saan kayo, kung bakit kayo nagsimula in the first place. So, meron akong isang Um, hindi lahat applicable dun sa sinabi ko na yun kasi if you're just starting your rap music career for clout, it won't end well. Hindi siya tatagal kasi you're just using it for clout. But if you're using it for a bigger purpose, like gusto mo marinig ng tao kung ano yung mga feelings mo, ganun. Just look back kung bakit mo nga sinimulan yun. So, doon pa lang malalaman mo na kung actually doon ka huhugot ng inspiration mo din. Bakit nila ako dapat suportahan? Ako na 'to, eh. Joke lang. Bakit ako kailangan suportahan? Well, hindi ko naman fino-force na suportahan niyo ako. I just want you to listen. My songs come with pure intention naman. And siguro ang masasagot ko diyan, kung bakit niyo kailangan suportahan kasi, hindi lang ako actually, hindi lang ako, kailangan niyo kaming suportahan kasi kailangan namin ng suporta ng lahat ng tao. Unang mensahe ko sa mga sumusuporta na ngayon, salamat lagi dahil, kumbaga kayo nagbibigay ng gasolina sa mga ginagawa namin. So, kung tutuusin, medyo malaki rin yung part nyo kung bakit kami gumagawa ng mga kanta dahil sa mga suporta nyo. Sa mga susuporta pa lang sa amin, pinapangunahan ko na kayo na salamat rin. And huwag kayong mag-alala, hindi kami magkaka-issue. Wala kaming issue. And yung suporta nyo, hindi namin sasayangin. Dadali namin yan hanggat sa makatuntong kami sa malalaking entablado. Sa akin, or actually, unahin ko na yung sa grupo namin. Maraming kaming upcoming projects. Sana yun yung album namin. Hindi ko na sasabihin, basta may album kami. Yung sinabi ko na, pero, ayan. Um,
No further details though, basta may album kaming paparating, mga events rin dito sa Baguio, kailangan niyong abangan. Siyempre malalaman niyo 'yun 'pag naka-subscribe or naka-like and follow kayo sa Facebook page namin, sa IG, sa YouTube. Of course, yung mga lalabas naming mga project, lalabas na rin sa mga music platforms, Spotify, YouTube, and all that, iTunes. So, yung mga further updates namin nilalagay naman namin sa Facebook page namin. So, stay tuned. Shoutout sa pamilya ko sa Bukawkan. Miss you. Shoutout rin kay Kuya Boyet sa langit. And sana pinapanood mo kami and magiging proud ka sa amin.